Pero Nay, sa tingin mo ba nagtatago talaga si Kenshan? Kasi kung nagtatago siya, magpapakita ba siya in public? Yun na nga. Mataas yung hairline niya. Siguro kakaisip sa kaso. Binalikan ni Enchong B, si Erich Gonzalez. O kasi nag-post siya. Meron po kami nakuhang impormasyon, ano? At maaari itong pabulaanan ni Kobe o at ni Kylie kung gusto nila, no? Na totoo na split na sila. Ang kapal ng mukha ni Kobe kasi gamit pa ang mga sasakyan ko habang nang chichit. Naniniwala ako kay Bobby na makakapagsilbi talaga siya. Mas mabubwisit ako kay Bobby kung yung ibang patay ang ginamit niya. Ito kapatid naman niya. Diyos ko, mustasa po yan. Kakulay lang, nakalapag lang doon sa dahon ng saging. Yung iba talaga mga tangingot eh. Ay! Bago natin siya. Bigyan natin siya ng pagkakataon na makita naman niya yung talento na binibigyan ng Diyos sa kanya. Hindi niya may pakita eh. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Lai! At ito naman po si Papa Osin OG Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Yes! Ichika mo na! La 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 la, ichika na namin dali! Namiss ko na yung kanta. Ay, namiss na rin natin yung mga songkran dyan sa Thailand. Ay, di pa nga tayo nakakapag-ganon eh. Sana all, di ba? Andun nga sina Chef Jeremy. Yes. Saka si Jonnifer Santos, ang mga inaanak ko. Yes, si Michael Hirang Yes. na Headway Vera Salon, andun din. Galing diba? kami ni Josa doon kanina sa Headway Vera. Yung itim na itim ang aming hair. Wow! At syempre, Ganyan pa rin ang gupit ni Josa, ha? sabi ko yun, naku, kaya nga nagbago na ng buhok si Daniel Padilla. Kasi ginagaya nga rin ni Josa. Nagpaikli na tuloy ng bonggang-bongga. Eh, ngayon pa lang ako binabagayan. Kaya hindi ko muna may pa-Daniel ulit. Diyos ko, nakakaloka. Kaya ito ngayon, speaking of songkran, ano? Yes, Nay! Ay, nako, Diyos ko. Di syempre, may nakakuha ng picture. Andun pala si Kenshan. Oo nga, Nay. Akala ko nasa Hong Kong tsaka Vietnam siya. Ngayon nasa Thailand na siya. Oo, syempre, ano lang naman yung patawid-tawid lang naman yun. Hanggat hindi nag-expire ang passport, or doon ka mag-apply ng passport kung magpaparenew ka. Kasi nga, ako wala naman ako nakakausap, pero feeling ko hindi pa siya talaga uuwi. Kasi pag uwi niya rito, may nakaamba ng warrant of arrest kay Kenshan. Kaya nga. Dahil meron pang isang naghahabol ng kanyang investment kay Kenshan at nagdemanda rin kay Kenshan. Pero sinasabi naman ni Kenshan na wala raw siyang dinisip or niloko. So, dyan, sari-sari yung mga reaksyon ng mga kapatid natin dyan sa songkran. Nung nakita nila si Kenshan. Yes. Oo. Sinasabi nila, taguan daw ng scammer ng Thailand. Ay? Tapos sabi nga daw sa The White Lotus, people go to Thailand either for hiding or seeking. Dinilit yan nung nag-post nung napansin niya na maraming nagulat sa Comsec. Kasi pinaganap si Kenshan ng otoridad. Natakot siguro. Ha, sabi nung isa. Sabi nga rito, nung nakita siya, mapapanot na talaga sa laki ng problema niya. Tapos ngayon, mapapanot lalo kasi parang na-expose mo na nasa Thailand siya ngayon. Baka mag-jump siya ulit sa ibang country naman just to get away. Pero Nay, sa tingin mo ba nagtatago talaga si Kenshan? Kasi kung nagtatago siya, magpapakita ba siya in public? Yun na nga. Hindi, kasi syempre hindi naman siya pwede mang-isnab kasi magdududa lalo yung mga tao na baka ka nagtatago kaya ayaw mong magpa-picture. Isa sa mga investors ni Kenshan, itong si Mark Wei, na isa rin si Mark Wei sa nagsampan ng class suit laban dito kay Kenshan. Anong sinabi nga niya? Ay, eto na yung nasusulat. Asa? For those asking kung bakit walang hold departure
di pa namin ma-issue yun kasi may isang witness na kasama sa warrant. Kaya madadamay siya. Naghihintay pa kami ng next steps. Please help locate na lang so the warrant can take effect and those accountable may finally face the consequences under the law. Pero Tito Ogie, di ka po nagpunta po yung mga pulis sa bahay ni Kenchan para i-serve yung warrant of arrest? Ayun nga, wala namang tao doon. So, sino isa-serve mo ng warrant of arrest? O, si Kenchan ay nasa Asia lang naman, hindi naman siya makapag-US. Pero na pag may warrant of arrest ka ba sa Pilipinas, pwede yun ma-serve sa ibang bansa o kailangan pang may extradition? May treaty yan eh. Oo, kung diba? merong usapan ng dalawang bansa na, oy, pag meron kaming dyan, fugitive or suspect ha, pwede namin padukot dyan sa bansa ninyo para ipa-deport mismo sa sariling bansa. Tito Ogie, tama nga yung sabi kanina sa comment section. Kasi nga, mataas na yung hairline niya. Siguro kakaisip sa kaso. Oo nga. Nakakaawa naman. Stress Mabait pa naman yung naman batang talaga niya. yun. Oo, di ba? Nakaka-anxiety talaga yun. Anyway, baka rin kasi ayaw ni Kenchan. Na pagdating niya rito, may dadampot sa kanya. Tapos, makukulong siya. Tapos, wala namang bail. Ayun. No bail. Kaya siguro ayaw niyang makita niya yung sarili niya behind bars. O yung minamag siya, nagpapiano. Di ba? Kaya, ingat ka dyan, Ken, kung saan ka man naririyan, ha? O, kung ikaw man ay tatalon ng ibang Asian country, importante lang, huwag kang mawalan ng PC. Oo. Hindi umikli yung iyong budget. O kaya, meron kang talagang mga kaibigan na maasahan mo dyan, ano? Kung ayaw mo talagang pumunta rito at umuwi, no? Pero kung ako yan, kung wala naman akong kasalanan, harapin ko yan. Oo. Diba? Hindi naman yung marapat na gawin ng inosente, di ba, Nay? Oo. Diba? Para makapag-work na din. Correct. Pag alam mo wala kang kasalanan. Kaso nga lang din, Nay, maraming walang kasalanan na nakukulong, di ba? Ito naman hindi naman kulong, pero sinasabi nila kasalanan daw itong ginawa ni Bobby yan. Oo. Bakit? Hindi, dahil nga si Bobby yan ay tumatakbo bilang konsehal sa Cabuyao, Laguna. Oo. Ginagamit daw ni Bobby yan yung picture ng kapatid niya si Rico yan na namayapa na noong 2002. Ay, nakita ko nga yun. Oo, bakit daw kailangan gamitin yun? Hindi raw ba pwedeng ibenta ni Bobby yan ang kanyang sarili? Kailangan pa talaga yung picture ni Rico yan? Makakatulong ba yung image ni Rico yan na nakadikit sa tarpaulin ni Bobby yan para maipanalo niya ito? Alam niyo, sa totoo lang, syempre, sabihin mo nang gagamitin. Alam nang gamitin ni Bobby yan yung ibang namayapa. Kapatid naman niya yun. Si Rico yan at si Bobby yan, close naman yan. Pangalawa, feeling ni Bobby yan, makakatulong yun para maalala siya, ma-remember siya ng mga tao. Kaya, yun ang kanyang strategy. Nasa mga bumuboto na yan kung naniniwala ba sila kay Bobby. Naniniwala ako kay Bobby na makakapagsilbi talaga siya. Mas mabubwisit ako kay Bobby kung yung ibang patay ang ginamit niya. Ito kapatid naman niya. Diyos ko. Ano ba yung itsura nung kung ibang patay yung ginamit na? Diba? Diba? Kaya, baka ang niya, na intention niya yung yung recall, diba? Kasi baka mamaya dun sa lugar nila, hindi lahat alam na kapatid siya ni Rico yan. Kaya siguro niya nilagay yun doon, diba? Oo nga, na ganun talaga, strategy yan no? Kahit nga sabihin nilang medyo awkward yun, medyo parang hindi yata bagay na ginagamit pa ni Bobby yan yung kapatid ni si Rico yan. Kapatid naman po niya yan. Nasa inyo na yan kung ayaw niyo siyang iboto. Basta ako, personally, naniniwala ako kay Bobby yan kasi nakasama ko yan sa morning show nung araw. Yes. Na, siya, people person talaga siya. Yes. At saka wala naman siyang bahid ng corruption. Oh, kahit nung nanalo siya sa San Juan bilang konsehal. Number 1 konsehal pa nga, diba? In fairness naman kay Bobby yan. Kaya pagbigyan niya na. Importante, kamag-anak naman niya si Rico yan. Hindi naman kung sinong patay lang yung ginamit niya bilang kanyang strategy, di ba? Sa pangangampanya, di ba? Tito Ogie, hindi lang sanay ang mga tao na hindi ka po kalimitan. Yung mga nasa likod is yung mga, kunyari dating politiko, lolong naging mayor, lolong naging Wala congressman. naman pinagkaiba yun kung buhay pa yung nasa likod, di ba? Kahit naman kunwari, gamitin ni Bobby yan yung nanay niya o yung kapatid niya. Ako, parang walang dating. Ako okay na ako, kay Rico yan. Importante kapatid mo naman yan. Alam naman ng mga tao yan, hindi ba? Nasa naman yan O di pag binoto niya yan, nanalo si Bobby, tapos alam niyo hindi nagtrabaho. Huwag niyo nang bigyan ng next chance o second term. Di ba? Parang si Aiko Melendez yan, tumatakbong bilang konsehal.
at nangunguna sa survey sa 5th District ng Quezon City. Yes. Eh, tinan mo naman yan, wala namang ginagamit na iba yan, pero tinatanggal ang tarpaulin niya. Oo. Minsan, ang nagtatanggal pa ng tarpaulin niya, kakampi pa niya sa ticket. Di ba yung gano'n na talaga? Sino? Ay, mahirap na lang magsalita. Basta nangunguna siya sa survey, si Aiko. Kasi napakasipag naman talaga. Di ba? Tama. At least yung poster ni Baboy yan, hindi tatanggalin. Oo. Kasi matatakot sila kay Rico. Di ba? Pag tinanggal na, lalagot ka kayo kay Rico pag tinanggal niyo yan. Di ba? Sisimangutan sila. Kaya nga Tito Oji, kahit sa amin sa probinsya, usong-uso yung tanggalan ng tarpaulin. Talaga? Oo, nagalit kayo yung kapitbahay namin. Bakit? Kasi tarpaulin ng patay yung natanggal. Ha? Hindi tuloy makita yung patay na pupuntahan nila. Kaya pakibalik lang po yung natanggal ng tarpaulin. Hindi po politiko yun. Patay. Sila ulo. Ay, naku. Kahit naman si Sam Versosa na tumatakbong mayor ng Maynila, tinatanggal din naman ang kanyang tarpaulin. Eh kasi nga, Nay, mahabol na, nangunguna na sa survey. Oo nga, nakakaloka. Oo. Di ba? Diyos ko talagang ang preference ng Maynila ngayon, gusto nila bago naman. Yes! Oo, yung talagang alam nilang hindi ibebenta yung Maynila. Tama. Ganyan. Eh, kung kaya nga lang yung bawiin ng yung mga naibenta na eh. Oo nga. Oo, gagawin ni Sam Versosa yan eh. Di ba yung gusto niyang mabawi? Di ba, Nay? Oo. Naku, posible naman yan. Oo. Kaya nga, Diyos ko, no, sa Distrito 2 naman ng Manila, tumatakbo naman dyan si David Chua, yung ating kaibigan. Ay! Na si Direct David Chua. Yes. Nakasama ko yun sa ilang teleserye, napakabait na bata. Mm-hmm. Oo, ha? Sasampaling kita, David, pag nangurakot ka. Oo. Ay, naku. Anyway, nakakaloka ito, no? Tignan mo yan, no? Yung mga misleading. Yung mga, katulad kay Kiko Pangilinan, di ba? Yes! Kumakain daw sa kaldero. Bakit daw ang trying hard daw ni Kiko Pangilinan kumakain sa takip ng kaldero. Tapos dahon daw ng saging yung ginagamit para dun sa buro. Diyos ko naman, darling, kitang-kita naman mustasa. Tama. Mustasa po yan. Kakulay lang, nakalapag lang doon sa dahon ng saging. Yung iba talaga mga tangingot eh. Ay! Mga hindi. Gusto lang nilang sirain si Kiko. Oo. Diyos ko, ito tatandaan ninyo. Diyos ko. Kailangan natin talaga yung totoong mambabatas sa Senado. Hindi lang si Kiko, hindi lang si Bam Aquino. Di ba? Si Heidi Mendoza. Mga mambabatas talaga. Kasi marami silang gusto pang ipasang batas. Ang dami nilang naipasang batas. Ngayon, itong mga maliliit na bagay, ginagawa nilang big deal, no? Tama. Nakakalungkot lang na yung ibang botante, no? Talagang hindi sila marunong kumilala ng dahon ng saging at ng mustasa. Oo. Mas nakakaloka na naman siguro na kung ang gamit niyang plato, Hermes, compared dun sa takip ng kaldero. Hindi normal daw dun yung takip ng kaldero sa Pampanga. At saka, Nay, lagi po natin tandaan na si Senator Kiko po, siya mismo po, farmer. Nagtatanim po siya ng mga gulay. Kaya sanay po siya dun sa halamanan, di ba? Yung buhay halamanan. Alam mo, kami dito, mga taga-showbiz na kami, ha? Hindi lahat ng taga-showbiz ay nire-reco namin sa inyo or sinasuggest namin iboto ninyo. Dahil kung magkaibigan tayo sa showbiz, edi magkaibigan tayo sa showbiz, pero pag politics, alam kong mas magaling kang aktor kaysa magaling kang mambabatas. Dito ka sa showbiz, 'di ba? Hindi ko naman tinatapos yung pangarap ng mga artista, mga personalities sa kanilang hangarin makapag silbi sa bayan. Pero pag hindi pa timing, pag hindi pa appropriate, wag na muna. 'Di ba? Mas maganda mag-aral muna kaya tuloy yung mga tao. Bakit ba pag magtatrabaho lang naman kaya hanapan pa kami ng police clearance, ng NBA clearance, ng barangay clearance, kung ano-ano pa. Eh pag tumakbo ka sa politika, parang hindi naman din daw hinahanap yun. Parang walang requirements. Parang walang requirements, madami. diba? Kaya tinan mo, ako mismo natutuwa ako sa nanay ni Bam Aquino. Talagang nagbabahay-bahay si Mami. Oo. At saka talagang si Mami hindi niya iniisip yung marami ba makakausap. Kahit konti, kahit pa isa-isa, para sa kanya, importante, mahalaga yung bawat boto, diba? Oo, diba? Ito katulad niya si Francis Suayan. May kapatid na tumatakbo ng konsehal sa kanila. Nakalamit pa ako. Anong number ba? Ay, number 16. Si
Sa Lemery? Sa konsehal ng bayan ng Lemery. Sino nga? Si Konsehal Jude Suayan. Nakapag-servisyo na siya ng 3 termino at ngayon nagbabalik para paglingkuran ulit ng aming bayan. Wow! Diba? Ikaw ba, Josa, wala kang balak tumakbo? Naku, Diyos ko. Kanina wala ka pa. Dinidiscuss na sa amin. Parang dami rin nagtutulak sa kanya. Sabi ko sana masubsub. Parang sa dami ng mga baby boy na buboto na Parang, naku, Parang panalo na no? maglalandslide. Siyempre yung mga baby boy ko magkakaroon ng mga anak, apo. Ha? Diba? Ayun na. Well, anyway, ayan na. Basta lagi po nating huwag tayong basta nakamayan lang tayo, ninitian lang tayo, niyakap lang tayo, boboto na natin. Alamin din po natin yung track record. Yes. Ano ba ang mga nagawa na nito? Kahit i-google nyo yung pagkatao, kung ano bang naging accomplishment or achievement nito. Hindi lang basta nakapagpasaya ng mga tao dahil nakita siyang nag-show. Diba? Hindi yung porkit nabigyan lang ng konting halaga. Diyos ko, yun na yung feeling nila, pang 3 years na yun. 3 years po hindi po 3 hours o 3 days ang pinag-uusapan natin dito. Pag nabigyan kayo ng pera, pag-isipan nyo mabuti, aabot ba ng 3 years yung binigay? Yung Senado na 6 years, di ba? 6 years pa ang Senado. Tingnan nyo naman, nakakaloka yung mga nasa survey. Diba? Ako talaga nakasama ko si Erwin Tulfo sa Magandang Umaga Pilipinas. Talagang ako naman kitang-kita ko naman. Diyos ko, tuwing umaga na nakikita ko ang senaryo, nakapila yung mga tao sa kanya. Sabi ko, kumikita ka pa ba? Nakakaawa, Otse. Nangangailangan kesa naman tayo yung magkasakit, kesa naman. Okay, sige, basta ang importante. Minsan nga, trivia, umutang pa sa akin si Erwin Talaga? Oo, pautang nga, Och. Ang nakakaloka, hindi naman para sa sarili niya. Para sa ibang dabi na bigay din niya. Sabi ko, nakakaloka ka. Bumakas tuloy ako. Diba? Oo, diba? Nakakahawa yung mga giver, di ba, Nay? Nakikita ka ng mga generous na tao, na genuinely generous na tao. At pera nila yung pinapamigay nila, ha? Correct. Yun na importante, pera nila. Kasi ang daling mamigay, lalo na kung hindi mo naman pera. Galing lang sa sponsor. Dali lang talaga yan. Walang sakit sa kalooban. Pero pag sarili mong pera, may kurot yun di ba? At yun yung totoong pagbibigay. Correct. Ang totoong public servant. Yes. Ay, dito, may additional din ako. Dapat yung mga netizens, huwag basta-basta maniniwala din sa mga cut video at mga edit video. Yun nga, dapat mag-due diligence kayo o mag-research kayo kasi baka yung video na pinanonood ninyo talagang heavily edited. Oo, yun talagang para lang pasamain yung isang personalidad. Pero kasi yung isa naman naniwala naman ako kasi wala siyang plano sa isang interview ulit. Wala na naman siyang plano pag nanalo na lang daw. Sabi ko, yun ang hindi edited. Ba't meron bang edited dun sa inyo, Josa? Sa Batangas? Naku, uso din, Mama Loy, uso din. Pero dito nga sa atin, tulad nga po yung napapanood ko din kay Senator Kiko Pangilinan. Parang gustong-gusto laging puntirya ng mga tao, i-edit yung mga video. Lahat ng mga ginagawa, pati kay Bam. Ginagawa siyang parang marohas. Ang pinangahawakan natin ay kay Senator Kiko Pangilinan is yung track record niya nung tagal ng pagsasabi niya at dami ng batas na ipasa niya. Pareho ni sila ni Senator Bam Aquino. Correct, oo. At syempre pa, eto na, nakakaloka, Loy. Ay, ano yun na? Diyos ko. Kasi para daw nag-relapse na binat o may binat itong si Enchong D. Ba't ano sakit niya na? Ay, hindi nagkasakit. Ano? Binat as in yung relapse, as in yung kasi parang nagbalik tanaw. Binalikan ni Enchong D si Erich Gonzalez. Kasi nag-post siya. Oo, ng kanilang mga memories noong araw ni Erich. Kaya naman ang mga comments sa kanya ay na-miss ba niya si Erich, may asawa na si Erich, hindi muna magsa-showbiz. Tapos meron pang mga nagsanga-sanga na tuloy. Pang ilang anak na ba ni Erich, sabi niya gana yung una, ito ba pangalawa na, yung mga ganyan. Doon sa kanyang non-showbiz husband. Nay, baka naman memories yun na lumabas tapos nire-share lang ulit niya. Hindi, siyang gumawa ng parang collage. Okay. Ayan diba? Ito nga, tinanong ko nga si Enchong. Sabi niya, nako, appreciation post ko lang yan kay Day. Tawag niya kasi kay Erich ay Day. Dahil kahit ako Day din ang tawag ko kay Erich.
Dati kasi lagi kami magkasama. Ngayon, quiet life muna siya. Hehehe. Sabi ko nga, parang nag-relapse kang araw eh. Hindi ko nga sigurado kung kilala pa ang Enrich, Enchong Erich Love Team. Hindi ko nga sigurado kung kilala pa ang Enrich ng mga bata. Pero, good to know, kilala pa rin kami. Diba? Sikat na sikat yung Enrich. Bago pa yung mga Lisken, yung mga yung mga nauna eh, di ba? Oo. Nung araw walang mga walang mga moniker na ganyan, parang Gabi Sharon, buong pangalan. Janice Aga, Gretchen Aga, nung araw ganyan. Wala silang mga Enrich, Katniel, Katden, walang. Kailan nga lang ba nagsimula yun na, yung mga ganun mga moniker? Nagsimula lang naman yan sa Lagnat bago naging Tigdas. Iba yun! Sa karamdaman. Sorry. Yung moniker. Ay, moniker. Parang panahon naman nila Catherine? Katniel. Katniel, no? Doon nagsimula yung Lisken, ganyan. Yung pag-mix ng mga mga syllables sa pangalan. At saka may nauso din vlogger, yung Jamich. Tama. Alam, bigla ko tuloy naalala. Bakit? Oo, diba? Pinabulaanan ni Benji Paras na split na itong si Kailin at si Bobby, kanyang anak. Habang pinagtanggol naman sa isang vlogger ni Andre, ang kanyang kapatid. Oo, naiulat natin dito, no, na ang sabi sa amin na split na si Kailin at si Kobe dahil nga raw may third party sa side ni Kobe. Okay, meron po kami nakuhang impormasyon, at maaari itong pabulaanan ni Kobe at ni Kailin kung gusto nila, na totoo na split na sila dahil kung sila pa rin daw, di dapat daw nag-announce sila na sila pa. Dapat daw may picture sila together. Wala daw. Anong dahilan daw na? Ayun na nga, nakakaloka. Oo, yung third party daw. Parang may kinikita itong si Kobe sa bar, sa Bando ba yun? Sa business mo. Bando ang pangalan. Yon. Tapos, parang nakarating yata yung kay Kailin. Tapos, na-prove ni Kailin daw na totoo, may babae itong si Kobe. Oo, yun. Ang sabi pa sa akin, nagbakasyon daw sa Bali, Indonesia, itong si Kobe. Tapos, andun din daw yung girl. Ay? Hala? Dahil kung paniniwalaan ang nagchika sa atin, ang sabi nito, spotted sa airport papuntang Bali, Indonesia si Kobe with a girl na hindi girlfriend ng mga kaibigan niya. So, sino ang kasama ni Kobe kung totoo man? Ang labis pa raw na ikinairita ni Kailin, ayon pa sa ating source, na sabi ni Kailin sa kanya na ang kapal ng mukha ni Kobe kasi gamit pa ang mga sasakyan ko habang nang chichit. Nakarating na rin daw sa kaalaman ni Kailin na nagdadala sa private room sa Bando Bar ng mga babae itong si Kobe. Kaya galit na galit daw itong si Kailin. Anyway, hintayin natin ang panig ni Kobe dahil hindi natin alam kung sinisiraan nga lang ba kay Kailin ng kung sino si Kobe. So far, tahimik lang si Kobe at Kailin about the cheating issue na dahilan ng kanilang breakup. Nag-unfollow na si Kailin kay Kobe habang naka-follow pa rin si Kobe kay Kailin sa IG. So kung mali yung aming informasyon, paki-correct na lamang po, ha? Ay, naku, nakakaloka ito, no? Anyway, at least na-experience sila. It's not a failure, it's a lesson. Sabi nga nila, hindi ba? Sa bawat dumarating na relasyon at hindi ito nagtatagumpay o na may kabiguan, natututo ka, tumitibay ka. Importante, hindi sila ikinasal, biglang nagkalabuan, maghihiwalay. Mas mahal ang annulment sa kasal. Ay, totoo. Diba? Actually. Diba? Kaya okay na yan, ano? Ang importante sana lang, no? Magtapos sila as friends pa din. Yes. So, yan naman ang importante sa bawat relasyon. Yung maganda. Ideally, di ba? Pero pag yun nga talagang hindi kaya, maging civil na lang, di ba? Nakakatuwa yung mga fans ni Ate Guy, Miss Nora Honor. Yes. Oo, dahil talaga naman dagsa sa Heritage Park. Kahit pa napakalayo at wala masyadong mga jeep, talaga naman ang mga loyalista ni Ate Guy ay naroroon. Binigyan sila ng pagpupugay, ng pasasalamat ng magkakapatid, yung mga anak ni Ate Guy. At talagang sila ay nagkaroon ng sarili nilang oras para magbigay ng kanilang huling respeto kay Ate Guy. Sina Lotlot at si Matet ay nagte-thank you sobra
at si Ian sa mga fans ni Ate Guy na ika nga sabi nila mga ka-age level ni Ate Guy andyan pa rin. Oo, at nakakatuwa yung dagsari ng mga artista, yung mga nakatrabaho ni Ate Guy. At nakakatuwa, Loy, no? Sari-sari, hindi ko na mabanggit, baka may makalimutan lang tayo. Sa Facebook ay talagang si Ate Guy ang laman ng mga post ng mga taga-industriya. Pati nga daw na sa international. Yes, oo. Nagbigay pa nga ng tribute yung mga nakatrabaho ni Ate Guy at yung mga kabayanin ni Ate Guy sa buhay nila, no? Yes. Nakakatuwa. Tapos, di ba, nakita pa natin si Christopher De Leon, yung ex-husband ni Ate Guy, talaga namang very supportive sa kanyang ex-wife, sa anak nilang si Ian De Leon, hindi ba? Nakakatuwa din na yung mga magkakapatid, talagang binigyan din nila ng respeto tsaka pagpapahalaga yung mga fans kasi merong malaking section dun sa loob ng chapel para sa mga fans, di ba? Correct. Tsaka alam mo yun, sabi ko kay Lot, nung niyakap ko, Lot, Diyos ko, sunod-sunod, wala ka na yatang tulog. From her Vienna na Miss Pilita Corrales hanggang sa kay Ate Guy. Yes. Ganyan din ang sabi ko na kay Janine Gutierrez. Janine, si Echo nandun din, mga apo ni Ate Gayan. Si Monching nandun din na, sabi niya nga ni Monching sa akin parang ginawa na natin itong bakasyon, itong heritage. Huwag naman. Parang biro lang ni Monching, pero alam mo yung araw-araw nandun sila. Even Jackie Lu Blanco, kasama yung mga anak, andun din, nakasuporta din kay Lot-Lot, diba? Nakakatuwa yung mga artista. At syempre, ang punong abala dyan ay ang friendly Lot-Lot na si Nadia Montenegro, si Shir Valdez, at marami pang iba. Ayan. Wala ako masyadong kwento kay Ate Guy, pero nakasama ko siya sa isang drama anthology sa TV5. Oo. Ayun lang ang memory ko kay Ate Guy. Tsaka yung Bituin. Nandiyan din ako kasama ni Ate Guy, si Carol Banawa. Naabangan ko yan. Tapos, nakausap ko si Ate Guy noong November 18. Sayang at wala kaming picture. At meron siyang dinudulog sa akin na problema. At sabi ko kay Ate Guy, totoo bang marami kang bahay, Ate Guy? Lumampas ng 38 or ano? Hindi, 26 lang. Ay! Ang dami pa din nun Hindi, yung papatalon-talon kasi si Ate Guy. Okay. Oo. Pag nagsasawa siya sa isang bahay, lipat na naman siya. Alam mo ba yung 38 Valencia? Yes! Yung kay Ate Guy yan. Yung kay Mother Lily, yung sa Regal. Yes, binili ni Mother Lily yan kay Ate Guy. Yes, at laging kwento yan ni Mother Lily. Na dati, pag pumunta siya doon para kausapin si Ate Guy, o meron silang project, at nakaupo lang daw siya doon meron doon parang batibot na alam mo yung pabilog na may puno na nakaupo siya doon. Tapos pinapangarap lang daw niya na sana magkaroon siya na gano'n o kaya mabili niya yung bahay na yun. And true enough, napunta nga kay Mother Lily. Kasi nga si Ate Guy hindi siya mapirmi sa isang bahay. Meron siyang ganong pag-uugali na pag hindi na siya masaya doon, lipat siya. Ganyan. Anyway, hindi lang naman kami ang may memories kay Ate Guy. And I'm sure kayo rin may mga hindi nyo man nakadaupang palad si Ate Guy, pero may napanood kayo minsan sa buhay ninyo ng isang pelikula na ang bida ay si Nora Honor. Lalo na kung yung mga nanay nyo fan na fan ni Nora Honor. Yes. Pati nanay kanta, ko, sigurado. Oo, lola ko din. Saka yung isang tita ko, Nora. Naalala ko na, pupunta pa kami ng Broadcast City para manood ng Superstar. Kuya pila talaga kami doon. Kaya na-experience ko yung fan mode na gano'n. Ganda-ganda po ni Ate Guy sa kanyang pagkakahimlay na parang alam mong at peace. Parang natutulog lang. Parang Snow White. Oo. Tapos meron pang huling pagrespeto mula sa mga kasundaluhan. At siya ay ililibing sa libingan ng mga bayani. Yes. Oo. Kasi ayaw ni Ate Guy na siya i-cremate. Bilang patotoo ng genuine na pagmamahal ni Ate Guy kay John Rendez at naramdaman ko rin naman yon sa huli naming pag-uusap, heto't hiniram din natin ang video mula sa movie reporter at kaibigan ni Ate Guy si Joey Austrian na naroroon sa 70th birthday ni Ate Guy 2 years ago. At ito nga, nakiusap siya sa mga press, mga fans, lalo tigit sa 5 niyang anak na nasa kanyang harapan mismo, ay hiningi niya ang pangunawa at pagtanggap kung bakit niya tinutulungan si John Rendez. Ito po. Gusto ko lang manaw ng tao na hindi natin siya. Unawaan natin siya.
bigyan natin siya ng pagkakataon na makita naman niya yung talento na binibigay ng Diyos sa kanya. Hindi niya may pakita eh. Kasi, mag-recording, lumabas, may nasasabi ang tao eh. So, hayaan na natin siya, bigyan naman natin ng pagkakataon. Ilang taon na ba siya? 14 years old, nakilala na. Nandun na siya sa bahay. Ilang taon na siya? 53 years old. Ganun ka talaga kinuha na niya. Wala kang relasyon. Kasi, yung sasabihin ng tao na may relasyon, para masinabi mo na, sino yung bumabatok sa bata? Diba? Meron naman akong konsensya. Nabilin nga ni Ate Guy sa akin eh, noong November 18, sabi niya, tulungan mo naman si John Rentes. Mahusay naman siyang umarte. Yun tuloy ang commitment ko kay Ate Guy. Ay, kailangan ko ma-achieve yan, Ate Guy. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mamaloy. Kung nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click nyo na yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana naman natin mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre, nais natin po salamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for Face, Skin, Body, and Wellness. Nandiyan po sila sa Mother Ignacia, tapat po ng ABS-CBN sa ground floor ng Grandia Place. Ayan na yun. Yung aking Envy Endo Laser Lift. O, ang yung drips. Di ba? Ang bongga. Lang talagang kuha. Mauna yata si Jegs. Mas maraming gawa sa kanya. Hindi kaya ba yan, Angelon? Kailangan mo naman pumirma ng ng waiver kay Attorney Reggie. Attorney! Hi, Attorney Reggie! Ayan, ikaw naman, Johnson. At syempre, panoorin niyo po ang aking latest vlog sa aking YouTube channel. Yung isang magandang bahay na puno-puno ng painting. And salamat din po sa gorgeous smile ng Dr. JC Solis. Pero bakit ka sa buhok nakawa? Nandiyan ba ipin mo? Bigla ko na isa ang headway there sa loob. Doc JC! Yan. Of course, mga dental clinic po. Yung mga ngiti po namin, gawa po yan ni Doc JC. Diba? Siyempre, mga salamin natin. Yes! Mamaya nagbabasa ko, gagamitin ko naman yung Ideal Vision ko. Yes! Pati na yung mga sunglasses. Naman. Ako, lahat ng mga brands nandyan po sa kanila. Ayan. Sa mga NCLEX passers dyan, gusto magtrabaho sa New York. Yes! Oo. At naku, ito ng pagkakataon ninyo, ang White House Cares ay naghahanap. Mag-PM lamang po kayo sa kanilang FB account. Okay? Yes. At magtanong kayo ng mga requirements. Ha? Yes. Malay nyo, kayo dyan, mas malaki sweldo ng nurse dyan. Ay, naku. Diba? At saka in the future, pwede nyo madala yung family nyo. Diba? Pag na-meet nyo na yung mga requirements. Naman. Diba? Oo, ha? At syempre pa, ang How to Get Away from My Toxic Family, meron po kaming advanced screening dyan sa Lumiere Theater. Yes. May 18, Sunday, 2 p.m. po yan. Ha? Magkita-kits Beverly tayo. Hills, Beverly Hills yes. po. Alam po, email nyo lamang po kung kayo po'y bibili ng ticket o mag-sponsor kayo. Yes. Yan po ay bising-bising ating pumaring si Oliver Carney sa pag-asikaso. Ayan po yung email address, no? Pag gusto nyo pong bumili ng tickets at mag-sponsor. Magkita-kita po tayo dyan. At meron po kaming acting workshop, OGDS acting workshop, April 26 and 27 po. Ha? Ako po ang inyong coach. Wow! Ang dami ng mga artista nagdaan sa'yo, ha? Naman. Mga PBB pala galing. Huwag nga kaingitera. Oo, ha? Ayaw ni Ashley Ortega ng ganyan. OGDS inspired. Oo, yung PBB housemate. Explain niya dyan kung bakit siya naglayas. Explain niya dyan kung bakit siya naninega nung habang siya nasa loob ng PBB. Ayan, ha? Siyempre pa, ito pa rin po yung lingkod. Papa Osin OGDS, lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag mo po makakalimot, ha? At magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi ninyong inihilig sa amin? Ay! Ichika mo na, dali! La 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 la. Ichika mo na, dali! La 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 la. Ichika mo na, dali!
Diyos, abangan nyo. Yes. Pero wala ka bang babatiin? Bago tayo magtapos, ng belated happy birthday. Belated happy birthday. Oo, memorize mo lahat ng mga birthday ng artista eh. Wow, oo ka naman sa... Dami-dami artista na. Tumigil ka nga dyan, Lloyd. Batiin mo na. Birthday. Si Kim Chu. Ay, naku. Happy birthday! Happy birthday, Kim Chu. Sana makarating sa iyo itong ating pagbante. Oo. Happy birthday, Kim. All the Ayan. best. Okay ka? Okay na. Memorize mo lang na my birthday! Alam mo yan!